Hindi ko alam kung mabagyo dito, kung gaano kalakas ang hangin dito. Bakit talaga yung abono na para mamunga siya kasi malaki na nga siya. Para sana mamunga kaya inabunuhan ko ng pampabunga. So ito naman ang nangyari. Ay, grabe naman to. Oh, ayan. So ayan. So dito hindi ko alam. Mapapansin mo kung mayroong sumisiksik dito kaya malinis May mga so hindi naman masyadong ano dito, madamo lang, hindi naman masyadong mahaba-haba yung mga mga puno-puno. Kaya parang walang palatandaan na may nagputol-putol o may nagputol-putol dito o may nagtabas ng mga puno. Pwede naman na dito lang sila kasi yung damo lang. Ayan. So ayan yung itsura niya. Ano sa palagay niya? Ayan, buwal ba talaga yan o talagang sinadya? Hindi ko alam kung sinasadya o talagang nabuwal talaga. Pero napaka-imposible, no? Kasi napaka-stable ng tayo niya. Sa dami ba naman ng mga tanim dito? Napaka-imposible naman na ito lang ang mabuwal. Oh, mayroon pa doon sa baba. Ba't yung niyog na yan, hindi naman nabuwal? Oh, ba't yung doon nabuwal? Ayan, di ko alam kung nabuwal ba talaga ito o talagang may nagsadya talaga na nagtumba nito. O napakasipag naman niya. Ano naman ang problema niya? Bakit naman niya papakialaman itong mga tanim namin? Anong problema niya? Napakalaki ng problema niya sa buhay. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna. Guys, ayan yung niyog na yan. So hindi ko alam kung bakit yan natumba. Malakas ba ang hangin kasi guys, mga 1 buwan din akong nawala. Ayan, hindi ako na supposed to be mga twice a month ako pumupunta talaga dito kasi nga may mga tanim ko, yung mga puno nga na tinanim ko is talagang madamo na. Ayan, ang bilis naghahaba. Kung kailan lang naglilinis ako dito nung pumunta ako. So ito yung kanyang itsura after 1 month na hindi mo siya na dadalaw. Ayan, ganito na siya. Ganoon kabilis humaba yun. Ay, ang hahaba na ng mga damo guys. Para na naman tayong nasa gubat. So ayan yung natumban na puno ng niyog na tinanim ng tatay ko. O naman tatay ko, malaki na sana. Bakit natumba? Ayan yung aking titingnan ngayon kung bakit siya natumba. So after sa Lansunes, ito yung pangalawang nakita ko na natumba. So hindi ko alam kung anong dahilan yan. Hindi ko alam kung kailan bumagyo kasi hindi naman masyadong na to ng bagyo dito sa amin. Hindi naman kami dinadaanan ng bagyo. Malakas lang ang hangin. Pero hindi naman napaka-imposible naman, wala namang except na lang siguro kapag masyadong marupok ay natutumba yung mga puno-puno. Pero ito napaka-stable nitong puno na tong niyog na to. Ayan, malaki na. Kahit yung puno ng Lansunes, ayan, napaka-imposible niyang matumba. So hindi ko alam kung bakit siya natumba. Hindi ko alam kung kailan lumakas yung hangin dito at napakarami namang mga puno dito na nakikita ko na mas madaling matumba pero andyan naman, nakatayo pa rin naman. Pero bakit itong napaka-stable na napaka-imposibleng matumba kung sa hangin man siya natumba? Bakit siya natumba? Tingnan natin. Ayan, napaka-haba na ng mga damo guys. Inis ko naman ang bilis maghaba ng damo. Kasi nga maulan tayo ngayon kaya talaga yung mga damo mabilis talaga siyang maghaba. So kailangan muna natin siyang hawiin at hindi ako makadaan. Ang bilis talagang maghaba Kailan lang ako nandito? Ang bilis ng 1 buwan. So 1 buwan ako talaga kasi
Nabisi kasi ako guys. Ayan, nabisi ako. So hindi ako nakabalik ng talagang sakto talaga na 1 buwan talaga. So ngayon tingnan natin. So ayan siya. So, bakit siya natumba? Ayun siya guys. Ayun yung puno. Para siyang nabuwal, no? Pero paano nangyaring nabuwal? Ayan. Ayan, oh. Ang laki na, no? Tanim ng tatay ko to. Laki na sana, kaso tibay ng tayo niya. Hindi ko alam, napakalakas ba nga talaga ng hangin dito para matumba itong napaka-stable na puno na to. Kung kailan malaki na sa kanatumba, no? Bakit masyado bang mabigat o kaya masyadong marupok yung kinatatayuan niya? Malambot yung lupa o ewan? Hindi ko alam. So, ayan yung pinaka... Ayan, punta natin doon. Ito yung puno ng ano guys. Oh, ito yung puno ng marang. At yung katabi naman yan, ay lansunis. Pero yan ay pagmamay-ari ng tita ko. Magkadikit lang kasi din yung lupa. Sila kasi magkapatid sila, si mama ko. Saka tita ko. Ayan, pinaghati-hati kasi yung bali magkadikit sila. So, dito parang may naglilinis dito, oh. Ayan, tingnan mo yung sanga. Yan sanga. Oh, pinutol. Ayan, nahawi dito. So, may naglinis dito. Hindi ko alam kung sino naglinis. So, dito sa dinaanan ko ay madamo. So, dito banda, malinis. Kasi nga nalinis to dito kasi nga mayroon tong puno ng niyog. Puno ng niyog na party sa amin. Kami ni tita ko. Ayan. Naghahati-hatian namin yan. So yung party namin, kahati namin si tita ko at si tita ko pa na isa. Is itong mga puno na to ay kunti lang. Mga ilang puno lang. Siguro wala lang 15 na puno. Kasi nga, itong lupa na to ay pinaghati-hati na nga dahil napupunta nga sa mga pinsang ko na yung mga maraming puno ng niyog na dati ay sinasaka ng tita ko at pinangkabuhayan niya. Yun yung sa lola ko. So, napupunta sa mga pinsang ko. Kasi sila yung mga pinsang ko, sila yung mga talagang nakatira talaga dito. Dito sila ipinanganak at dito rin talaga sila lumaki. So, hindi talaga nila iniiwanan itong lugar na ito. Hindi katulad sa amin na kami nakatira kami sa malayo. Kami dinadalaw-dalaw na lang yung parte namin. Tapos, nung naghati-hati na is yung imbes na para sa tita ko, yung natira sa lola ko is napunta doon sa mga pinsang ko. Kasi nga pinaghahati-hati. So, yung natira para sa amin ay mga wala na lang 15 puno ng niyog. So, itong puno ng niyog ay nagkukupra kami, nag-aano kami dito. Kinukuha namin yung mga bunga, binibinta namin kahit papaano, dagdag sa kahit papaano, kikitain mo rin. Ang problema, dapat every 3 months, di ba, yung niyog, every 3 months yan namumunga. Dapat yan, kinukuha mo na yung bunga. Pero ang masaklap is, itong mga puno ng niyog na yan is halos walang mga bunga yan. Yan, walang mga bunga, walang mga So, paano kami magkukuha kahit nga yung mga ikukunti na lang yung mga bunga. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. So, ang nangyayari ngayon, sa pagkatanda ko, yung last na harvest ni tita ko, pinaparvest lang ng tita ko nito eh. Nagsusuhol siya. Kasi hindi naman niya kaya. So, may tao na nasusuhulan para mag-harvest. So, ang nangyari ay ang natandaan ko is mga 7 months na. Siguro mga January pa last na nag-harvest. So, di ba ang tagal? So, yung ina-expect mo na 3 months. So, ang nangyari, mabot ng 6 months. So, dapat, di ba? Dapat every 3 months nag-harvest ka. Kasi, di ba, ganun ang niyog. Pero, dito sa amin, ay 2 beses na nangyari ito. Kasi nga, sabi nga ng tita ko, wala siyang gaanong ma-harvest. So, hindi niya alam kung sino daw, kung nasaan daw yung mga bunga. So, kung may nangunguha ng bunga, kung hindi naman namin makikita
Ayan, oh, nilinisan ito, oh. So, ayan. Ayan siya, guys, oh. Oh. Hindi ko alam kung nabuwal ba talaga yan. Oh, may naglinis dito, eh. Nilinisan pa dito, oh. Parang nakakapagduda, eh. Dapat sana walang naglinis dito, no? Pero may pinutol nila yung puno ng yung dulo ng bayabas. Yung bayabas na yun, okay lang yan. Pero yung talagang lansunis, imbis na malaki na, ay doon ako nag-ano kasi nga sayang. Nag-iisa lang yung lansunis na yun. Eh, bakit na yan? Diyan naman na damage yung puno ng marang. Na, imbis na mayroon pa isang sanga na nakausli at may mga bunga-bunga pa sana, mamumunga pa sana yun kasi nga tagbunga nga ngayon ng marang. Nabali din yung sanga. Naman ay dinamage ng kapitbahay namin. So ito ay mga kakao na kailangan ding asikasuhin. At yan napabayaan, hindi ko kaya kasi kailangan niya talaga i-trim. At ang haba na ng puno. Yung mga bunga niyan ay hindi maganda. So kailangan niyang utulin. Kasi ang haba na, tapos yung mga bunga nasa taas. Hindi mo maaabot pag kinukuha mo. Tapos yung mga bunga niya ay sira din. Yung pananim namin na durian, ito yung talagang palagi kong binibisita dito kasi ito kasi is bagong tanim. Hindi mo bagong tanim. Siguro mga 1 year may higit na rin to. So ganyan siya. Yun yung palagi kong pinupuntahan dito para malinisan kasi ayaw ko siyang magapangan ng damo. Kasi yung mga damo ngayon is mabilis tumubo. Kasi nga maulan tayo. Ay, nagutom na ako guys. Ay. So kailangan ko maglinisin yung itsura niya. So ito hindi masyadong madamo dito. Ito. Yung mga gumagapang-gapang lang talaga. Hindi masyadong madamos. Ito lang talaga yung gumagapang. Yung ganito, oh. Ito, mabilis ito. Mabilis to gumapang. Mabilis to mabuhay. Yung mga yan, oh. Yung mga yan, mabilis yan gumapang. At pupunta yan doon sa puno na durian. Lansunis na natumba, guys. So, ayan, yung natumba. See? OMG. See? Parang katutumba lang nito eh. Huling abono ko sa kanya is yung abono na para mamunga siya. Kasi malaki na nga siya. Para sana mamunga kaya inabunuhan ko ng pampabunga. So, ito naman ang nangyari. Ay. Grabe naman to. Oh. Ayan. So, ayan. So, dito, hindi ko alam. Mapapansin mo kung mayroong sumisiksik dito eh. Kaya malinis eh. May mga... So, hindi naman masyadong ano dito, madamo lang. Hindi naman masyadong mahaba-haba yung mga mga puno-puno. Kaya parang walang palatandaan na may nagputol-putol o may nagputol-putol dito o may nagtabas ng mga puno. Pwede naman na dito lang sila kasi yung damo lang. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Ano sa palagay niya? Ayan, buwal ba talaga yan o talagang sinadya? Hindi ko alam kung sinasadya o talagang nabuwal talaga. Pero napaka-imposible, no? Kasi, napaka-stable ng tayo niya. Sa dami ba naman ng mga tanim dito? Napaka-imposible naman na ito lang ang mabuwal. Oh, mayroon pa doon sa baba. Ba't yung niyog na yan, hindi naman nabuwal, oh. Ba't yung doon nabuwal? Ayan, di ko alam kung nabuwal ba talaga ito o talagang may nagsadya talaga na nagtumba nito. O napakasipag naman niya. Ano naman ang problema niya? Bakit naman niya papakialaman itong mga tanim namin? Anong problema niya? Napakalaki ng problema niya. Ipagdarasal ko na lang siya kung sino man ang gumawa nito, kung may gumawa man nito talaga na talagang sinasadya. So yan, oh, ang lalaki na ang lalaki na niya, oh. At pagkakaalam ko na ito, eh. Talagang ano to, eh. Oh, tinitingnan ko yung bawat ano niya, eh. Ayan, oh. Tinitingnan ko yung bawat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings
as the chemicals they take us higher. The night